Dahan-dahan naman sa pagpapatakbo. Para naman tayo nakikipagkarerahan yan eh. Uy! Gusto kong lumipad! Kung hindi mo babagalan ng patakbo mo, baka nga lumipad tayo at kung saan tayo pulutin. Naku, masyado ka namang matatakutin. Minsan lang naman to eh. Mabuti na lang malalim na ang gabi at wala na tayong kasabay ng mga motorista. Sino pa bang lalabas ng ganitong oras sa lugar na to? Baka nga tayo na lang ang gising eh. Hoy! Tumingin ka naman sa kalsada. Gusto mo bang mabangga tayo? Ano naman ang mababangga natin? Multo? Basta tumingin ka sa... Rosie! May nabangga ba tayo? Tao ba yun? Diyos ko. Rosie! Bata yung nabangga mo. Halika, tingnan natin. Ayoko! Halika na, iwan na lang natin. Hayaan na natin. Ayokong makulong. Hoy! Jomar! Bumalik ka rito! Ang tigas ng ulo mo! Apo ko! Niloy! Gumising ka, apo ko! Lolo! Hindi po namin sinasadya ng pinsan ko. Dadalhin namin po siya sa ospital. Jomar! Bakit bumaba ka? Bumalik ka na sa sasakyan! Kailangan natin dalhin yung bata sa ospital. Gusto mo ba talaga mapahamak ha? Kapag nagtanong ang mga pulis, anong sasabihin mo ha? Sarili mo lang talaga iniisip mo. Wala kang pakialam sa iba. Hindi mo ba nakikita na hindi na gumagalaw ang bata? Siguradong patay na yan. Kaya halika na. Umalis na tayo sa lugar na to. Bitawan mo nga ako. Ano ba? Kapag hindi ka pa sumama, iiwan kita rito. Wala na ang apo ko. Kayo may kasalanan ng pagkamatay niya. Lolo, patawarin niyo po kami. Hindi namin sinasadya, Lolo. Ikaw ang may kasalanan kung bakit namatay ang apo mo. Bakit kasi hinayaan mo na gumala pa ng ganitong oras ang bata? Magbabayad kayo sa ginawa niyong ito sa apo ko. Hindi ko kayo mapapatawan. Isang araw, maniningil ako sa inyo. Matitikman yung aking puot. Halika na nga, Jomar. Baka may makakita pa sa atin dito. Lolo, patawad! Ang taong walang puso, hindi natatakot kahit anong gawing masama. Wala din silang konsensya at hindi marunong makaramdam ng awa sa kapwa. Pero hindi sa lahat ng oras nananaig ang kasamaan nila. Darating ang araw na meron silang makakatapat na magbibigay ng leksyon para baguhin sila. Magandang araw, Miss Gwen. Ako po si Glyza. 35 na po ako sa kasalukuyan at tubong Sultan Kudarat. Dahil mahilig po ako sa mga kwentong kababalagan lalo na sa kulam, kaya naging masugid niyo akong taga-subaybay sa inyong channel. May gusto po akong ibahagi sa inyo na karanasan ko. Sana po mapili ninyo ang sulat ko. Pero bago tayo magpatuloy, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. I-like ang video at mag-comment sa ibaba. Malaking tulong po ang inyong suporta para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Panoorin niyo po ito hanggang dulo. At ngayon, ituloy natin ang kwento. Ate Rosie! Uy, totoo ba? Na may nangyaring banggaan dyan sa may tulay malapit sa eskwelahan? Ay oo, kotse at motor ang sangkot. Totoo din ba na si Mang Luis ang nakamotor sa kayo nung dalawa niyang anak? Totoo din. Durog nga yung isang paanong anak niya kaya kailangan putulin. Kawawa naman yung bata. Maaga na nga silang nawalan ng ina. Ganun pang nangyari. Ang kawawa ang may-ari ng kotse kasi malaki ang babayaran niya. Alangan namang sila Mang Luis pang magbayad, sila ngang naagrabyado. Ang laki ng babayaran ng driver ng kotse. Lalo na 3 sila mag-aama ang nasa ospital. Kung natuluyan lang sana sila, isang gastusan na lang sana. Uy, Ate Rosie, grabe ka naman magsalita. Oh, Kung sa anak mo kaya ang nangyari yon, gugustuhin mo ba na mamatay siya? syempre ayoko no. Ang akin lang naman pagiging praktikal. Isipin mo naman ang laki ng gastos ng driver. Kilala mo ba yung driver ng kotse? Hindi.
Bakit mo tinatanong? Eh, hindi naman pala eh. Pero mas kinakampihan mo pa kesa kay Mang Luis na matagal na nating kilala. Eh kasi, kasalanan naman ni Mang Luis. Alam niyang delikado, inangkas pa niya yung 2 bata sa motor. Kahit na. Dapat sana magbigay ka naman ng simpatsya sa mga biktima. Alam ko. Pero maiiwasan sana ang aksidente kung nag-iingat sila. May pamotor-motor pa kasi. Sige ate, yun lang naman ang sadya ko kaya ako dumaan dito. Kauwi mo lang pala galing trabaho. Kaya pala nakapag-alis ka pa. Oo, siguradong merong magbabahay-bahay mamaya para humingi ng tulong para kay Mang Luis. Bakit kasi nauso pa yan eh? Akala naman nila ang daming pera ng mga taga rito. Hindi naman sapilitan yun. Kung sino lang ang may gusto at may kakayanang tumulong. Basta ako, hindi ako sang-ayon doon. Eh kahit kailan naman hindi ka tumulong. Sana hindi dumating ang araw na ikaw naman ang mga ilangan. Baka wala ring magbigay sa'yo. Naku, pinsan, malabong mangyari yan. Sige na, umuwi ka na sa inyo. Marami din kasi akong gagawin eh. Sige, maiwan na kita. Habang naglalakad nga ako pauwi sa amin, laman pa rin ang isip ko ang nangyari sa mag-aama. Wala pang 1 taon nang mamatay ang asawa ni Mang Luis at maulila ang 3 anak. Mabait ang mag-aama. Kaya nasisiguro ko na marami silang tulong na matatanggap sa mga taga rito. Pagdating sa bahay, naabutan ko si Kuya Jomar. Mula nang mag-asawa siya at tumira na sa kabilang barangay, bihira na siyang umuwi sa amin. Kuya Jomar! Buti dumalaw ka! Hindi na mahalata na na-miss mo ako ah. Eh paanong hindi kita mamimiss? Eh madalang pa sa patak ng ulan ka kung dumalaw sa amin. Pasensya ka na ha. Busy lang talaga ako eh. Nagtatampo na nga mga magulang natin sa'yo eh. Binigyan ko nga sila ng pasalubong bilang suhol para hindi na nga magtampo. Eh sa akin, anong suhol mo para hindi na rin ako magtampo? O siyempre meron ka rin. Ikaw pa ba mawawalan? At saka, meron nga pala akong sasabihin sa'yo. Anong sasabihin mo? Good news ba? Pwede rin namang good news to. Sabihin mo na kuya kung ano yun. Dito na kami titira ng pamilya ko. Pumayag naman ang mga magulang natin. Talaga? Oo. Ako, gusto ko nga yan para magkakasama na tayo dito. Malaki naman tong bahay eh. Pero, bakit mo naman naisipan na dito na kayo tumira? Nagkaroon kasi ng pag-aaway yung mga kapatid ni Gail sa lupa. Doon pa naman nakatirik yung bahay namin. Ayoko ng gulo, kaya mabuti nang umiwas na lang. Tama lang ang ginawa ninyong umiwas. Mahirap maipit sa gulo. Yun nga sinabi ko kay Gail. Mabuti nga rin, napapayag ko siya sa gusto ko. Kailan kayo lilipat dito? Baka sa 1 linggo na. Kailangan niyo ba ng tulong na maghahakot ng mga gamit niyo? Hindi, may nakausap na naman ako. May trabaho pa rin ba si Ate Gail? Meron. Meron pa rin siyang trabaho. Doon pa rin sa dati. Sino magbabantay sa anak ninyo? Sabi ni inay, siya na lang daw muna. Kaya pa naman daw niya. Doon kasi may inuupahan kami nag-aalaga. Bibigyan ko na lang si inay para hindi nakakaya. Meron pang matutuwa sa pagbabalik niyo dito. Oh, sino naman? Si Ate Rosie. Hindi naman umimik si Kuya Jomar. Tipid lang siyang ngumiti nang marinig ang pangalan ng pinsan namin. Sila talaga ang malapit sa isa't isa at tropa noong araw. Lagi magkasama sa mga gala noon. Nang magkaroon na nga sila ng kanya-kanyang pamilya, dumalang na rin ang pagkikita nila. Ilang sandali pa nagpaalam na rin si Kuya. Noon ko lang napansin na meron nga pala siyang motor na dala. At sa gilid ng bahay namin nakaparada. Lolo! Ayos na po ba kayo? Salamat, Iha. Medyo nahilo lamang ako. Maupo muna kayo. Eto ho. May tubig akong dala. Inumin niyo po muna. Grabe kasing init ngayon. Salamat. Ang bait mo naman. Bihira na kasi ako makatagpo ng gaya mo sa panahon kayo. Halos wala na kasing simpatiya sa kapwa ang iba. Saan po ba kayo pupunta, Lolo? Dun sa bahay ng kapatid ko. Ano po bang pangalan? Baka po kasi kilala ko. Ihahatid ko na po kayo sa kanila. Kilala mo ba si Paz?
Yung may pwesto sa palengke. Hindi ko lamang maalala kung anong tinitinda niya eh. Si Aling Paz! Opo, kilala ko po siya. Alam ko po ang bahay niya. Sasamahan ko na kayo sa kanila. Mukhang malayong pinanggalingan ninyo Sa kabilang bahay lang naman ako galing. Matagal na niya akong pinapapunta sa kanila. Kaya lamang, hindi ko maiwan ang apo ko at iba pang gawain. Ganun po ba? Kilala rin po magtatandok ang kapatid ninyo dito sa amin. Kung sakali po na ibang matanungan ninyo, maituturo din naman po ang bahay niya. Magtatandok nga ang kapatid kong iyon. Ay, Lo, kayo lang po ba? Nabanggit niyo po kasing may apo kayo. Meron nga. Pero matagal na siyang patay. Sorry po. Abil talaga ang dila ko. Sana po hindi na ako nagtanong. Matagal ko na rin namang tinanggap na wala na siya. Wala na po ba kayong kasama sa bahay ninyo? Wala na. Tanging apo ko lamang ang kasama ko noon. Nakikita ko po na hanggang ngayon, apektado pa rin po kayo sa pagkawala niya. Totoo yan. Malupit kasing naging kamatayan niya. Hindi ko na po tatanungin dahil ngayon lang po tayo nagkita. Kung dito na po kayo titira, sigurado po na magkikita pa tayo. Ako nga po pala si Glyza. Tawagin mo na lamang akong Lolo Maximo. Ano, okay na po ba kayo, Lo? Hindi na kayo nahihilo? Hindi na, Iha. Ihahatid ko na po kayo sa bahay ng kapatid ninyo. Ituro mo na lamang sa akin ang bahay niya. Baka makaabala pa ako sa iyo Hindi po, Lo. May pupuntahan din po kasi ako malapit sa bahay ni Aling Paz. Kaya hindi po kayo abala sa akin. Kung gano'n tayo na. Habang daan, nagkukwentuhan pa rin kami ni Lolo Maximo. Tuwing nababanggit ng apo niya, nararamdaman ko sa kanya ang lungkot na may kasamang galit. Kahit hindi ko tinatanong, binanggit na rin niya ang dahilan ng pagkamatay ng apo niya. Nasagasaan daw ito at tinakbuhan lang sila ng taong nakasagasa rito. Makaraan ng ilang sandali, narating na namin ang bahay ni Aling Paz. Tuwang-tuwa ang matandang babae nang makita ang kapatid niya. Nagpasalamat pa to sa akin. Nagpaalam na rin ako sa kanila, tumuloy na sa bahay ni Mang Luis para ibigay naman ng konting tulong para sa kanilang mag-aama. O Glyza, saan ka galing? Nagpunta ako kay Mang Luis. Meron lang akong iniabot na galing kina nanay. Tulong siguro. Baka naman tama rin na magtrabaho si Mang Luis dahil sa kabibigay ninyo ng tulong sa kanya. Nagbahay-bahay na nga ang konsyal natin nung nakaraan Hindi pa talaga siya makakapagtrabaho dahil nga namamaga pa ang paa niya. Kailangan din siya ng mga anak niya. May mga kamag-anak naman sila. Dapat ang mga yun ang tumulong sa kanila. Tumutulong naman siguro sila. Balita ko, nakulong din ang driver nung kotse. Ang tigas din ni Mang Luis, no? Hindi na lang nakipag-areglo. Tinutulungan na nga sila sa pagpapa-ospital Tsaka kahit anong gawin niya, hindi na maibabalik ang paa ng anak niya. Sa tingin ko, wala na tayong pakialam sa naging desisyon ni Mang Luis. Igalang na lang natin yung tao. Sa akin lang naman Sana isipin din niya na may pamilya rin yung driver. Nandun na tayo. Pero okay na rin yun na magbayad siya ng kasalanan niya. Hindi kasi lahat ng mga nababangga na bibigyan ng hustisya Gaya na nangyari sa apo ng nakilala ko kanina. Oh, ano nangyari? Nabangga ang apo ni Lolo Maximo. Tinakasan na sila ng nakabangga. Sila pa nga daw ang sinisisi ng driver kung bakit yun nangyari. Baka nga kasalanan talaga nila. Ang sabi ng matanda, mabilis ang patakbo ng driver. Hindi man daw sila tinulungan, basta lang daw umalis ang mga yun. Siyempre, yung driver ang masama sa kwento niya. Sabihin na nga nating kasalanan ng maglolo. Pero tama ba na umalis na lang sila? Ay nako, wag na nga natin pag-usapan yan. Ay bakit ka nga pala nakabihis? Aalis ka ba? Oo, may lakad kami ng isa kong kaibigan. Kanina pa nga ako nag-aabang ng tricycle puno naman yung mga dumadaan. May sasakyan na kasi kayo nun, ibinenta mo pa. Nako, magastos naman sa gas Tsaka, hindi ganun ang type ko. Kapag dumating nga si Angelo, tsaka kami bibili ulit.
Kailan nga pala uuwi si Kuya Angelo? 1 taon pa ang kontrata niya eh. Naku, mabilis na lang ang 1 taon. Oo nga. Ay, paano? Maiwan na kita ha. Ingat! Sige, may parating na ring tricycle. Mukhang walang pasahero. Nasa bahay na ako nang maalala ko na hindi ko pala nabanggit kay Ate Rosie na nasa bahay na namin ulit si Kuya Jomar. Siguradong magugulat siya at matutuwa na rin. Baka nga lagi siyang tatambay sa amin kapag walang pasok sa trabaho si Kuya. Nung pauwi na pala ako, nakita ko si Ate Rosie na nag-aabang ng tricycle. Nakalimutan kong banggitin sa kanyang nandito ka na ulit sa bahay. Hayaan mo na lang na ibang tao magbalita sa kanya. Siguro, mahilig pa rin siyang gumala. Ay oo, di naman siya nagbago. Kaya nga siya umalis kanina dahil makikipagkita nga raw sa kaibigan. Sino nagbabantay sa anak niya? Kinuhanan niya na mag-aalaga. Sa bagay, kaya naman ng asawa niya yan. Di mo ba namimiss ang mga lakad niyo noon? Hindi naman. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang to. Pakiramdam ko, ayaw mo na makipaglapit sa kanya. Umiiwas ka ba? Kasi maraming okasyon na inimbita ka niya pero hindi ka naman pumupunta. May pamilya na kasi ako. Sila na ang prioridad ko. Sa bagay nga, hindi gaya niya na parang dalaga pa rin kung umasta. Alam mo kung ako sa'yo, huwag mo nang tangkain pa na makipaglapit sa pinsan nating yon. Bakit naman? Masamang impluensya yon. Sa tingin ko, meron kayong hindi pagkakaunawaan noon at hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakakalimutan. Basta sumunod ka na lang sa akin. Baka siya pang magpahamak sa'yo. Huwag ka mag-alala, kuya. Hindi naman kami close si Ate Rosie. Hindi ko kasi gusto yung pagiging wala niyang simpatsya sa kapwa niya. Noon pa naman, ganun na talaga siya. Oo nga. Siguro dahil sa katayuan niya sa buhay, ano? Siya nga pala. Pupunta ako sa grocery. Meron ka bang ipabibili? Wala, kuya. Namili rin kasi ako nung nakaraan eh. Habang nandito kami, ako na lang ang bahala sa mga gastusin. Aba? Pabor yan sa akin. Makakaipon ako, kuya. Dapat lang na matuto kang mag-ipon. Hindi yung ubus-ubus biyaya ka. Yan nga rin ang sabi ni nanay. Paano? Maiwan na muna kita ha? Babalik din ako agad. Dahil ang mag-asawang gumagastos sa bahay, mga personal na lang na kailangan ng binibili ko. Minsan kapag kulang ang pambili ng gamot ni Itay, ako na rin ang bumibili. Ang napansin ko lang kay Kuya Jomar mula nang bumalik siya sa amin, naging tahimik na siya at minsan nahuhuli kong nakatulala. Dati kasi masayahin siya at laging maingay ang bahay kapag nandun siya. Tuwing tinatanong ko naman siya, laging pagod lang daw siya kaya ganon. Hindi ko na lang siya kinulit dahil nakikita ko na nagbago na siya ng ugali. Madali nang uminit ang ulo niya. May isa pang sandali na hindi ko inaasahan. Ang makita si Lolo Maximo na nangangalakal. Wala daw kasing nangangalakal sa barangay na ito eh. Kaya humingi ako ng permit sa kapitan kung pwede ako na lamang. Wala nga po pumapasok na nangangalakal dito dahil ipinagbawal ni Kapitan. Mabuti po kaya pa ninyo. Kaya ko naman. At gusto ko rin na kumita ng pera. Lagi lang po kayo mag-iingat ha at magdala po ng tubig. Salamat iya sa paalala ha. Sakto po, marami kami mga bote at mga bakal dito. Tama nga ang sabi ng kapatid ko na dito na ako suswertehin. Sigurado po yun. Makakatulong din po na meron kayong pinagkakaabalahan para hindi kayo masyadong nag-iisip. Oo nga. Lagi ko pa rin kasing naalala ang apo ko eh. Hindi ako matatahimik hanggat hindi siya nabibigyan ng hustisya. Matanong ko lang po ha. Inireport niyo po ba sa pulis ang nangyari? Oo. Napagod na lang ako sa pabalik-balik sa estasyon pero wala na rin silang nakukuhang impormasyon sa pagkakakilala ng mga taong yun. Samantalang naibigay ko naman ang plaka ng kotse. Alam ko pagdating sa mga tulad naming mahihirap, mailap ang hustisya. Ipagpasa Diyos niyo na lang po ang nangyari sa apo ninyo. May iba pa namang paraan para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng apo ko.
Ano pong paraan? Ay, wala, Iha. Kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Lolo, Ah, wag na wag po ninyong ilalagay sa kamay ninyong pagganti, ha? Masama po yun. Hayaan po ninyo na ang Diyos ang magparusa sa kanila. tama ka. Isasama ko po kayo sa mga dasal ko, kayo po ng apo ninyo, para sa agaran po niyang mabigyan ng hustisya. Malaking tulong ang gagawin mo, Iha. Ngayon pa lamang nagpapasalamat na ako sa iyo. Sandali lang po, Lo. Titignan ko lang kung meron pa mga pwedeng ibigay sa inyo. Sige lang, Iha. Kikiluhin ko na rin itong mga bakal. Naglalakad na nun si Lolo Maximo nang lumabas si Kuya Jomar. Nasundan pa niya ng tingin ng papalayong matanda habang tulak-tulak ang kariton nito. Siya ba yung narinig kong kausap mo? Oo, siya si Lolo Maximo. Kapatid ni Aling Paz. Siya yung matanda na tinulungan ko nung nakaraan. Nahilo kasi sa tindi ng init ng araw. Ikaw talaga. Ang hilig makipag-usap sa mga hindi mo kakilala. Kilala ko na nga siya Siya na ba ang mga ngalakal dito sa lugar natin? Oo, mabuti nga yun. Para meron siyang pinagkakaabalahan at syempre kikita pa rin siya. Mukhang malapit ka na agad doon sa matandang yun. Nararamdaman ko kasi na mabait siya. Kahit mabait siya, mag-ingat ka pa rin at huwag masyadong magtitiwala, ha? Alam ko naman kapag hindi dapat pagkatiwalaan ng isang tao. At mula nang makilala ko si Lolo Maximo, magaan na agad ang loob ko sa kanya. Nagkibit-balikat na lang si Kuya Jomar at hindi na umimik. Nauna na rin siyang pumasok sa loob ng bahay. Nung hapon dumating si Ate Rosie at hinahanap ang kuya ko. Isa daw kasi sa pinsan namin na nagsabi na sa amin na ito nakatira. Ang daya mo naman. Hindi naman siguro ganun kalayo ang bahay ko para hindi mo ko puntahan sa amin. May trabaho kasi ako at hindi ko yun mauuna. Kamusta na nga pala ang buhay may asawa? Ayos lang naman. Ilang beses ako nag-chat sa'yo pero hindi ka sumasagot. Umiiwas ka ba? Hindi naman. Bakit hindi ka makatingin sa akin ng diretso? Ang totoo niyan, ayaw na ng asawa ko na magkaroon ako ng koneksyon sa'yo. Bakit ba siya nakikialam? Bago pa kayo, close na tayong dalawa. Tapos dumating lang siya, kala mo kung sino na siya para hawakan ka sa leeg. Nag-aalala lang siya sa akin. Ano naman ang pinag-aalala niya? Alam niya yung nangyari noon. Ano? Sinabi mo sa kanya ang sikreto natin? Kailangan ko sabihin. Dahil may mga gabing binabangungot ako. Kailangan ko rin ng mapagsasabihan dahil pakiramdam ko mababaliw ako sa kakaisip. Meron ka pa bang pinagsabihan? Wala na. Napakahina naman talaga ng loob mo. Ako nga walang pinagsabihan Hindi naman ako binabangungot. Wala ka kasing konsensya. Kita mo nga, imbis na tulungan ng nabangga mo, mas pinili mo pang tumakas. Huwag ka nga maingay dyan. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Ilang beses ako nagpunta sa lugar kung saan nabangga yung bata. Nagbabaka sakali na makita ko yung lolo. Naloloko ka na ba? Bakit mo yung ginawa? Gusto mo ba talagang makulong ha? Walang nakakakilala sa maglolo. Wala rin silang nabalitaan na merong naaksidente sa lugar na yun. Baka naman dayo lang sila sa lugar na yun. Hindi ko alam. Mas lalo tuloy akong kinabahan. Imbis na matuwa ka dahil walang humahabol sa atin, kinakabahan ka pa? Baka kasi mas matindi ang maging balik sa atin dahil sa nangyaring yun. Kalimutan mo na kasi ang nangyari. Kita mo nga, napilitan akong ibenta yung sasakyan dahil sa nangyari. Nagtitiis tuloy ako sa pagbiyahe. Kahit minsan, naiisip mo yung bata. Aksidente lang ang nangyari sa kanya. Hindi ko naman ginusto yun, no? Maiiwasan sana yun kung nakinig ka sa akin. Ang tigas kasi ng ulo mo. Huwag mo na nga akong sisihin. Ang tagal na nangyari yun. Hanggat naalala kong pangyayaring yun, lagi kitang sisisihin. Ikaw ang bahala. Hindi naman ako mahihirapan kundi ikaw. Pauwi na ako galing sa bahay ng kaibigan ko nang makasalubong ko si Ate Rosie. Hindi maipinta ang pagmumukha nito at nang batingin ko nga siya, tiningnan lang ako at saka tuloy-tuloy din naglakad palayo. Nagtataka namang nasundan ko na lang siya ng tingin.
Nag-away ba kayo ni Ate Rosie? Parang sasugod sa gera yung itsura nung makasalubong ko kanina eh. Meron lang kaming pinagtalunan. Ano naman? Ay, yung nangyari dati pa. Siguro, hindi maganda ang nangyari noon, no? Kasi ang tagal na nun pero hindi nyo pa rin nakakalimutan. May mga bagay kasi na hindi basta mababaon sa limot. Yung sigurong dahilan kung bakit iniiwasan mo siya. Sana wag na siyang bumalik dito. Naku, kilala mo naman yung pinsan natin na yun. Palilipasin lang niya ang ilang araw, nandito na naman yun. Eh kung pwede nga lang, ayoko na talaga siya makita. Pinagsisisihan ko na naging close kami noon. Ano ba kasi nangyari noon? Wag mo na muna akong tanungin tungkol doon, ha? Wala ka bang tiwala sa akin? Para namang di mo ako kapatid eh. Kapag sinabi ko sa'yo, sigurado na magagalit ka sa akin. Ganon? Oo, kaya pakiusap lang. Huwag mo muna akong kulitin ngayon. Okay, sige. Bahala ka. Basta nandito lang ako kapag handa ka na magsabi. Mukha kasing ang bigat ng pangyayaring yun eh. 1 linggo na mula nang manggaling sa bahay si Ate Rosie. Hindi ko na siya nakikita tuwing pumapasok ako sa trabaho. Si Kuya Jomar naman, ayaw na munang pag-usapan ng nangyari noon. Narinig niyo ba ang sinabi ko? Pati itong TV, sama niyo na. Ay, oo, pasensya na. Natulala na kasi kayo eh. Akala ko hindi niyo na ako narinig. Para kasing pamilya ka sa akin, Iha eh. Nagkita na siguro tayo dati. Siguro dahil lagi kayong nasa kalye. Ang mura naman ng kilo sa inyo. Dapat pala sa junk shop ko na lang to dinala. Naku, Iha, kung pupunta ka pa sa junk shop, mas mapapamahal ka dahil mamamasahe ka pa. Nangangatwiran ka pa talaga, matanda ka. Kung gusto mo, kunin mo na lamang tong sira mong TV at iba pang kalakal. Hindi lang naman ikaw ang pwede kong kunan nito eh. Magbubuti ka lang naman, akala mo kung sino ka na. Ganyan pala talaga ang ugali mo. Anong sinabi mo, tanda? Kung magsalita ka parang kilala mo na ako ah. Kilala na nga kita. Sigurado na ako. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Ano bang sinasabi mo? Ang mabuti pa, akin na nga ang pera ko at umalis ka na. Nang maiabot ang pera, mabilis na rin tumalikod si Ate Rosie. Ang matandang lalaki naman, parang ipinako na sa kinatatayuan niya. Nananalim din ang mga mata niya habang nangingilid ang luha. Habang inaalala ang nangyari noon. Oh, Lolo Maximo? Ano pong ginagawa niyo dyan? Ikaw pala, Glyza. Naku, umiiyak po ba kayo? Nakita ko na kasing taong responsable sa pagkamatay ng apo ko. Ano po? Nakita niyo ang pumatay sa apo ninyo? Oo. Hindi ko lamang siya nakaharap, kundi nakausap ko rin siya. Nakikilala niya po ba kayo? Hindi. Baka nga pati yung nangyari nung gabi yun hindi na rin niya natatandaan. Ang pagkakataon nga naman. Dito niyo pa talaga makikita ang taong pumatay sa apo ninyo. Siguro po, tadhana na rin na nagdala sa inyo sa lugar nito. Tama ka. Tadhana nga ang nagdala sa akin dito. Isusuplong niyo po ba siya sa pulis? Hindi na. Mag-aaksaya lamang ako ng panahon. May ibang paraan para magbayad siya sa ginawa niya sa apo ko. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyong ilagay ang batas sa kamay ninyo. Huwag ka mag-alala, Iha. Hindi ko gagawin ang iniisip mo. Kung ganun po, anong balak ninyo sa taong yun? Hahayaan kong karma ang maningil sa kanya. Pinayuhan ko na lang si Lolo Maximo na umuwi na lang sa kanila. At wag nang ituloy ang pangangalakal niya. Nag-aalala kasi ako na baka mapano siya sa daan. Nagpresenta din ako na ihatid siya sa kanila. Pero tumanggi ang matanda. Kaya naman tinanaw ko na lang siya habang papalayo. Hanggang makauwi, ramdam ko ang bigat na dinadala ni Lolo Maximo. Ano nangyari sa'yo? Para ka nalugi dyan ah. Hindi lang parang nalugi ang nararamdaman ko ngayon. Ha?
Anong ibig mong sabihin? Nakausap ko kasi si Lolo Maximo. Yung bang nangangalakal dito sa atin? Oo, siya nga kuya. Uy, ano naman ang napag-usapan niyo? Nakita daw niya yung taong dahilan ng pagkamatay ng apo niya. Taga rito pala sa atin yung taong yun. Uy, kung matibay naman ang ebidensya niya, pwede niyang kasuhan ng taong yun. Kung noon nga hindi nakasuhan ngayon pa kaya? Hindi mayaman si Lolo Maximo. Wala siyang koneksyon sa mga taong maimpluwensya. Sa tingin mo, may laban siya? Kahit papaano sana, sinubukan niya. Tama siya. Hindi para sa mga dukhang tulad niya ang batas. Uy, kung ganun, ipasa Diyos na lang niya ang nangyari sa kanyang apo. Ito talaga ang realidad ng buhay dito sa atin Ramdam ko talaga na gusto niyang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng apo niya. Sana naman, hindi niya ilagay sa sariling kamay ang paghihiganti. Ano naman ang magagawa ng isang matandang gaya niya? Nako kuya, huwag mong maliitin ang kakayanan ng isang matanda na nagluluksa sa pagkawala ng mahal sa buhay Ang batang yon, ang tanging kasakasama niya noon pa. At dahil lang sa taong hindi naging maingat, nawala ang apo niya. Alam mo, dapat siguro, tigilan mo muna ang pakikipag-usap sa matandang yun. Naapektuhan ka na Wala ka naman dapat pakialam sa nangyari sa kanya Sabi ko nga sa'yo, unang kita ko pa lang sa kanya magaan na ang loob ko. Malay mo, ako pa lang maging susi para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng apo niya. Huwag mo na subukan na tulungan ng matandang yun, ha? Baka mamaya madamay ka pa. Kung taga rito ang taong pumatay sa apo niya, posible na kilala natin. Maliit lang naman ang barangay natin. At halos magkakakilala na ang mga tao maliban na lang sa mga dayo. Posible nga talagang kilala natin ang tao na yun. Sinabi ba niya kung sino yun? Hindi. Basta nakilala lang niya sa muka. Nakuusap din niya kasi yun. Di nakilala din siya. Hindi din siya nakilala Baka nga daw pati yung nangyari nung gabing yun Hindi na rin maalala nun. Nakakaawa nga nangyari sa matandang yun. Pero ayoko pa rin na makikialam ka, ha? Kapag nalaman ko na tinutulungan mo siya, isusumbong kita sa mga magulang natin. Grabe ka naman kuya. Nasaan ang konsensya mo? Mahirap nga makialam sa ganyang klase ng problema. Tapos may kinalaman pa sa krimen. Makinig ka na lang sa akin. At alam ko kung anong makakabuti sa'yo. Gusto ko pa sanang magsalita pero mabilis na akong tinalikuran ni Kuya Jomar. Alam kong magsusumbong talaga siya sa mga magulang namin kapag hindi ko siya sinunod. Dahil sa kuryosidad din na malaman kung sino ang taong nasa likod ng pagkamatay ng apo ni Lolo, gusto ko sanang tanungin kung sino ito. Pero nang puntahan ko ang matandang lalaki sa bahay nila, wala daw ang kapatid, sabi ni Aling Paz. Pero naroon sa gilid ng bahay ang kariton na ginagamit nito sa pangangalakal. Umuwi na lang ako sa amin. Habang daan nakita ko si Ate Rosie na kinakaladkad ang dalagitang nagbabantay sa anak niya. Walang hiya ka? Hindi ka pa nakontento sa ibinibigay ko sa'yo, pati baon ng anak ko kinakain mo? Humanda ka! Ipapabarangay kita! Uy, Ate Rosie, tama na! Bitiwan mo nga siya! Ikaw ang makukulong sa ginagawa mo Huwag ka nga makialam dito, ha? Wala ka naman alam sa ginawa ng babaeng to Kahit ano pa ang ginawa niya, wala ka pa rin karapatang saktan siya at ipahiya sa mga tao. Kulang pa nga yan Naku, kung may problema ka sa kanya, Ate Rosie, sa barangay niyo na pag-usapan. Ipapabarangay ko talaga siya para hindi natularan ng kahit na sino. Sinisiguro ko ring irereklamo ka rin niya. Grabe yung ginawa mo sa kanya. Siya na nga itong may atraso sa akin, ako pa ang irereklamo niya? Bakit? Gaano ba kalaki ang atraso ni Lena sa'yo? Kinakain niya lang naman ang pagkain ng anak ko. Tuwing pumapasok sa eskwelahan si Kara, siya lang pala ang kumakain ng baon nito. May pera naman akong binibigay sa kanya. Itinanggi naman ni Lena ang paratang ng pinsan ko. Ginugutom daw siya nito at ang perang pinapadala, pinambibili ng pagkain ng anak nito. Sinabi rin ng dalaga na ilang buwan na siyang hindi nakakatanggap ng sahod mula kay Ate Rosie. Lalo naman nang galaiti ang pinsan ko
at tangkang susuguri ng babae pero humarang ako. Tama na! Ikaw pala dapat kasuhan sa dami ng mga ginawa mo eh. Huwag ka maniwala sa kanya. Sinungaling ang babaeng yan. Pang-ilan na ba si Lena sa mga kinuha mo mag-aalaga sa anak mo, ha? Lahat sila pare-pareho ang ginawa mo. Wala na nagrereklamo sa'yo eh. At sa pagkakataong ito, sasamahan ko si Lena sa barangay para matapos na yung ginagawa mo. Eh di sige, samahan mo. Diyan ka naman magaling eh. Ang magpabida. Sigurado na papalakpak na naman yung tenga mo dahil masasabihan ka na naman na mabait ka. Ginagawa ko to dahil hindi ko masikmura ang ginagawa mo. Pwede ka naman maging mabait. Bakit hindi mo magawa? Tumigil ka na nga. Isama mo na yung babaeng yan. Magkita na lang tayo sa barangay. Tingnan natin kung sino ang papanigan ni Kapitan. Malakas ang loob mong gumawa ng masama dahil akala mo lagi kang kakampihan ng tiyuhin mong kapitan. Tandaan mo, hindi sa lahat ng oras papanig sa'yo ang batas. Alam mo naman pala eh. Pero ang lakas ng loob mo na sabihin na sasamahan mo pa yung babae na yan para sampahan ako ng reklamo. Tandaan mo, hindi sa lahat ng oras swerte ka. Lena, halika na. Iuuwi na kita para magamot yung mga sugat mo. Hoy, kayo dyan! Anong tinitingin-tingin nyo, ha? Magsiuwi na kayo! Tapos na ang palabas! Nung inaalalayan ko na ang dalagita palayo sa lugar na yun, may nakita akong matandang lalaki na naglalakad paalis sa lugar. Parang si Lolo Maximo. Hindi lang ako sigurado dahil hindi ko naman nakita ang mukha nito. Pero ang lakad kasi nito parang siya. Nang maiuwi ko na si Lena sa kanila, nanay na lang niya ang gumamot dito. Nagpasalamat din na mag-ina sa akin at sinabi rin na hindi na sila magrereklamo. Aksaya lang daw kasi ng oras yun at mas mahalaga sa kanila ang kumita ng pera. Pauwi na sana ako nang makita ako ng kaibigan ko at pinadaan muna sa kanila. Bihira lang kami magkita dahil abala rin siya sa trabaho. Masayahin at kalug ito kaya habang nag-uusap kami, kahit papano nawala ang mga alalahanin sa isip ko. Nandito na ba si Glyza? Wala pa. Nakarating na siguro sa'yo ang ginawa ng kapatid mo. Nabanggit nga ni nanay kanina. Papunta na nga siya sa bahay ng mga magulang mo eh. Ha? Anong gagawin niya dun? Para isumbong kung ano ang ginawa mo. Ano? Ako pa talaga ang isusumbong ni Chang? Hindi tama yung ginawa mo eh. Pati kapatid ko nadamay. Pakialamera kasi ang kapatid mo. Wala naman siyang alam sa ginawa ng Lena na yun eh. Nakausap ni Inay ang nanay ni Lena dati. Alam namin kung anong kalupitan ang ginagawa mo dun sa dalagita. Huwag naman ganun. Tao rin siya at gusto lang kumita. Bakit ba lahat na lang kayo kumakampi sa babaeng yun? Eh kasi si Lena naman ang tunay na biktima ng kalupitan mo eh. Sa bagay, hindi na nakakapagtaka yun. Nagawa mo ngang pumatay eh. Hindi ka ba talaga titigil sa pagpapaalala sa nangyari noon, ha? Imbis na magbago ka kasi at pagsisihan ang ginawa mo, lalo pang lumala ugali mo. Siguro wala ka talagang puso. Wala akong pakialam kung yan ang tingin mo sa akin at ng kahit sino. Hindi rin ako natatakot kahit magsumbong ang nanay mo sa mga magulang ko. Eh ganun naman pala eh. Ano pa ang ginagawa mo ngayon dito? Para sabihan ng kapatid mo na wag laging makialam. Baka yun pa ang ikapahamak niya. Inagbabantaan mo ba ang kapatid ko, ha? Pinag-iingat ko lang siya. Lahat na lang kasi gusto niyang pakialaman. Maawain lang kasi ang kapatid ko sa mga taong naaapi. Lalo siguro yun magagalit sa'yo kapag nalaman niya ang ginawa mo noon. Huwag mo sanang kakalimutan na magkasama tayo ng gabing yon. Kaya pati ikaw, damay. Kung ako sa'yo, huwag na huwag mong sasabihin yun sa kapatid mo. Wala naman akong balak na sabihin sa kanya eh. Ayokong pati siya madamay. Sige na, wala naman pala siya dito eh. Kaya mabuti pang umalis na ako. Magbago ka na. Che! Tinapunan lang ng matalim na tingin ng kapatid ko ni Ate Rosie bago naglakad palayo. Lingid sa kanila, kanina pa pala nakasubaybay si Lolo Maximo. Nalaman tuloy niya na doon nakatira ang lalaking kasama nung gabing yun ng pinsan ko. Lumabas ng bahay si Kuya Jomar
para sana abangan ang pagdating ko. Pero namataan niya ang matandang lalaki. Parang pamilyar yun sa kanya. Pero hindi niya maalala kung saan niya ito nakita noon. Lolo, may kailangan po ba kayo? Ikaw nga. Hindi ako maaari magkamali. Po? Hindi ko kayo maintindihan. Nakalimutan mo na ba ang gabing yun? Imbis na tulungan niyo ako, mas pinili niyong tumakas ng kasama mo. Kayo yung lolo ng bata? Ano pong ginagawa niyo rito? Paano niyo nalaman kung saan ako nakatira? Ang tadhana na rin mismo ang gumawa ng paraan para magkita-kita tayo. Lolo, nakikiusap po ako sa inyo. Walang alam ang pamilya ko sa nangyari noon. Ang pinsan ko po ang may gustong takasan ng krimen. Gusto ko kayong tulungan noon eh. Kaya lang, mapilit siya na iwan kayong maglolo. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi na may babalik ang buhay ng apo ko. Maniwala kayo sa akin. Ilang beses akong bumalik sa lugar na yun para sana magbigay ng tulong pero walang nakakakilala sa inyo. Mula nung gabing yun, hindi na ako pinatahimik ng konsensya ko. Dapat lamang yun sa'yo. Pero ang babaeng yun, wala siyang konsensya. Ganun po talaga si Rosie. Wala siyang puso. Walang simpatsya sa kapwa. Ilang beses ko nang nasaksihan ang kasamaan niya. Lolo, isusumbong niyo ba kami sa pulis? Mas matindi pa raw ang gagawin ko sa inyo. Oh, Sisiguruhin ko na hindi niyo makakalimutan yon. maawa po kayo sa akin. Pamilyado na po ako. Ang apo ko na lamang ang tanging pamilya ko at kasakasama ko noon. Pero dahil sa inyo, maaga siyang nawala. Paulit-ulit po akong hihingi ng tawad sa inyo. Kahit lumuha ka pa ng dugo, hindi kita mapapatawad. Lolo, sandali lang po, Lolo! Ano kaya ang pinaplano ng matandang yan? Dapat malaman to ni Rosie. May nakapagsabi kay Kuya Jomar kung sino ang matanda. Nakita kasi siya ng kapitbahay na kausap ito at binanggit na yun ang nangangalakal sa barangay namin. Nang dumating ako sa bahay, nadatnan ko si Kuya na balisa at nanginginig sa takot. Ayos ka lang ba? May nangyari ba? Sina nanay? Ayos lang ako. Meron akong itatanong sa'yo. Tungkol saan? Tungkol sa matandang kaibigan mo. Kay Lolo Maximo? Ano itatanong mo tungkol sa kanya? Nabangga ba ng kotse yung apo niya? Oo. Bakit mo naitanong? Nandito kasi siya kanina eh. Nagkausap kayo? Oo. Mabuti pa, iwasan mo na matandang yon. Bakit ko namang gagawin yun? Sumunod ka na lang. Para din sa kabutihan mo yun. Hanggat hindi mo sinasabi ang dahilan mo, hindi kita susundin. May masamang binabalak ang matandang yun. Hindi ko lang alam, pero nasisiguro ko na pati ikaw madadamay sa galit niya. Mas lalo akong naguguluhan sa'yo. Meron ka bang tinatago? Magtapat ka na kasi. Sige. Sasabihin ko na sa'yo pero mangako ka na hindi mo sasabihin sa mga magulang natin. Ayokong pati sila mag-alala sa akin. Promise, hindi ko ipaparating sa kanila kung ano man yan. Yung apo kasi ng matandang yon. Kami ni Rosie ang nakapatay. Kayo? Yung matagal nang hinahanap ni Lolo Maximo? Oo. Si Rosie ang nagmamaneho ng gabing yun. Paulit-ulit ako nagpapaalala sa kanya pero ang tigas ng ulo niya. Totoo ba? Na imbis na tulungan ninyo sila maglolo, tumakas pa kayo? Gusto kong tulungan na maglolo. Kaya lang nagmamatigas si Rosie. Sinisisi pa niya ang maglolo. Ang sama niya talaga. Alam mo ba na hanggang ngayon nagdurusa pa rin si Lolo Maximo sa pagkawala ng apo niya? Alam ko. Kitang-kita naman sa mga mata niya kanina. Maging ang matinding galit sa amin. Sana humingi ka ng tawad at nagpakumbaba ka sa kanya. Ginawa ko yan. Kaya lang, ayaw niyang tanggapin.
Matagal nang nangyari yun. Siniguro naman niya sa akin dati na wala siyang balak na kasuhan kayo. Pero maniningil siya ng hustisya sa pagkamatay ng apo niya. Mag-iingat ka. Baka kung anong gawin niya sa'yo eh. Baka bigla ka na lang niyang abangan. Oo nga. Mag-iingat na lang ako. Ipapaalam mo ba kay Ate Rosie? Kailangan niya malaman. Baka sakaling matauhan siya kapag sinabi ko na natuntun na kami ng lolo ng napatay niyang bata. Malinaw na sa akin ang lahat. Kung bakit iniwasan mo na siya at bakit niya ibinenta ang kotse niya kahit bago pa lang yun. Naniniwala kasi siya na malas ang kotse na yon at ayaw na rin niyang maalala nangyari. Siya ang malas. Dahil sa kanya nawala ng apo si Lolo Maximo. Nagawa pa niya talagang takasan yung krimen. At ikaw naman, hinayaan mo lang. Natakot din kasi ako na baka pati ako makulong din. Nagpaplano na kami ni Gail magpakasal ng mga panahon na yon. Sana nagpakabait na si Ate Rosie nun. Kaso hindi. Lalo pa siyang nagpakasama. Noon pa ganun na siya. Wala na yata siyang balak na magbago. Sigurado ako na si Lolo Maximo ang nakita ko kanina. Nasaksihan din niya ang ginawa ni Ate Rosie kay Lena. Sigurado, lalong tumindi ang galit niya sa pinsan natin. Kung ano man ang gawin sa kanya ni Lolo Maximo, dapat lang sa kanya yun. Sa sobrang sama ng pinsan namin, nakakapag-isip na rin ako ng hindi maganda. Nang mga sumunod na araw, wala naman daw napapansin na kakaiba si Kuya Jomar. Pero nandun pa rin ang kaba sa dibdib niya. Pakiramdam daw niya may mga matang nakamasid sa kanya. Inuusog ka lang ng konsensya mo. Para matapos na nga ito, tatanggapin ko na ang parusang naghihintay sa akin. Ano kaya ang binabalak ni Lolo Maximo? Pinuntahan ko siya sa kanila para sana kausapin pero sabi ng kapatid niya, wala raw siya. Hindi kaya umalis na siya sa lugar natin? Posible rin. Pero paano siya makakapaghiganti sa inyo kung aalis siya? Yun na nga eh. Kung pwede ko lang sanang ibalik ang gabing yun. Kahit magalit na sa akin si Rosie, hindi ko iiwan yung maglolo. Hiling ko na sana mapatawad ka na ni Lolo. Mabait naman siya eh. Nabubulaga lang siya ng matinding galit. Naiintindihan ko naman siya. Alam na niya sigurong magkapatid tayo. Kaya pati sa akin umiiwas na rin siya. Pasensya ka na, pati ikaw nadamay pa. Wala yun. Hindi mo naman ginustong nangyari. Si Ate Rosie talagang nagpahamak sa'yo. Oo nga. Hindi ko na rin siya harapin kapag nagpunta siya rito. Kuya, tinitigyawat ka yata. Ha? Tingnan mo sa salamin. Oo nga no. Ang bihira. Kung kailan tumanda, tsaka pa ako tinubuan ng tigyawat. Nagpupuyat ka yata eh. Hindi nga ako makatulog nitong mga nakaraang gabi. Kahit pagod ako galing trabaho, gasing pa rin ng diwa ko. Hindi talaga maiwasan na isipin mong nangyari. Samantalang si Ate Rosie, mahimbing na natutulog sa gabi. Hindi ko pa pala nasasabi sa kanya. Nawala na kasi ako ng gana makipag-usap sa kanya. Hayaan na lang natin siyang matuklasan niya mismong tungkol kay Lolo Maximo. Oh, ayos ka lang ba? Medyo nahihilo ko. Kasi nga, kulang ka sa tulog. Baka nga. Magpapahinga na muna ako ha. Gisingin mo na lang ako sa hapunan. O sige, matulog ka na muna para gumaan ang pakiramdam mo. Ako ang magluluto ng hapunan namin. Lumabas lang ako para bumili ng isasahog sa lulutuin ko. Pabalik na ako galing Talipapa nang makasalubong ko si Lolo Maximo. Hindi gaya dati na nakangiti siya. Ngayon pakiramdam ko galit din siya sa akin dahil sa titig niya. Kumusta po kayo, Lolo Maximo? Ang tagal din po nating hindi nagkita. Pasensya ka na ha. Nagmamadali kasi ako. Sandali lang po. Ha? Alam ko, iniiwasan niyo ako mula nung malaman ninyong kapatid ko si Kuya Jomar. Hindi niya po kagustuhan na nangyari sa apo ninyo. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi mo na mababagong nangyari noon. Alam ko po. Gusto ko lang naman pong sabihin pinagsisisihan na ni Kuya Jomar ang nangyari na yun. Mabait po ang kapatid ko.
Sana po mapatawad niyo na siya. Hanggat nandito ang galit sa puso ko, hindi ko magagawang magpatawad. Marami pa sana akong gustong sabihin. Kaya lang tinalikuran na ako ng matanda at naglakad na palayo. Nagulat pa nga ako nang biglang may tumapik sa balikat ko. Glyza, bakit mo kausap yung magbubote na yun? Wala lang. Anong wala? Mukhang seryoso ang pag-uusap niyo eh. Ikaw talaga ang hilig mong makipag-usap sa kung sino-sino. Maiwan na kita. May gagawin pa ako. Huwag ka munang umalis. Kinakausap pa kita eh. Ano ba kasing kailangan mo? Akala mo yata nakalimutan ko na ang ginawa mo sa akin, no? Dahil sa'yo, napagalitan ako ng mga magulang ko. Dapat lang yun sa'yo. Lalo na siguro kung malaman nila ang ginawa mo noon. Anong ibig mong sabihin? Yung matandang kausap ko kanina. Siya ang lolo ng batang nasagasaan mo noon. Hindi ko alam ang sinasabi mong yan. Huwag ka na magkaila pa. Alam ko na ang ginawa mo. At dahil sa'yo, pati kuya ko nadamay sa galit ni Lolo Maximo. Huwag mo nga akong ginagawa ng kwento, ha? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Siguro kuya mo lang ang may gawa nun at dinadamay lang ako. Hindi ka talaga aamin, ha? Sige, karma na lang ang bahala sa'yo. Hindi yan mangyayari sa akin. Dahil wala naman akong ginagawang masama, no? Bahala ka na nga dyan! Totoo nga kaya ang matandang yun ng lolo ng batang nasagasaan ko nun? Bakit hindi ko siya nakilala? Malakas ang kutob ko na kakausapin ng pinsan ko si Lolo Maximo. At hindi nga ako nagkamali. Nagtanong-tanong siya kung saan ito nakatira. At nang magkaharap nga sila, tinitigan niya itong mabuti. Ikaw nga! Wala ka lang balbas ngayon. Akala ko tuluyan mo na akong nakalimutan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Magkano ang kailangan mo para manahimik? Akala mo lahat ng tao kaya mong bayaran ng pera mo. Nagkakamali ka. Hindi pera ang kailangan ko. Matagal na naman patay ang apo mo. Kahit magsumbong ka sa pulis, hindi ka na rin paniniwalaan. Kaya kita gustong bigyan ng pera para hindi mo na ipagkalat ang nangyari noon. Sa'yo na ang pera mo. Ang gusto ko'y magdusa kayo ng kasama mo. Walang mangyayari kung puro galit ang paiiralin mo. Kung tatanggapin mo ang perang inaalok ko sa'yo, hindi mo na kailangan mga lakal. Mas gugustuhin ko pang mga lakal habang buhay kaysa tanggapin ang pera mo. Naku lolo, walang mangyayari sa pagmamatigas mo. Matanda ka na rin naman. Ilang panahon na lang ang natitira sa'yo. At susunod ka na rin sa apo mo. Kung tatanggapin mo ang alok kong pera, makakapag-enjoy ka pa sa buhay mo. Bago man ako sumunod sa apo ko, sisiguruhin ko munang magdurusa ka. Ano? Balak mo pa rin akong isuplong sa pulis? Sinasabi ko sa'yo, mag-aaksaya ka lang ng oras mo. Hindi sa ganyang paraan ko naiisip na gumandi sa inyo. Ano palang pinaplano mo? Malalaman nyo rin. Maghintay ka lamang. Kung wala ka naman palang balak na isuplong kami, dapat umalis ka na lang sa lugar na to. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Hindi mo pag-aari ang lugar na ito para paalisin ako. Ikaw ang umalis sa bakuran namin. Aba, huwag mo nga akong masigaw-sigawan, tanda. Wala kang karapatan. Ikaw ang kanina pa mataas ang boses. Akala mo naman kung sino ka. Isa ka lang namang mamamatay tao. Hoy, bawiin mong sinabi mo. Bakit ko naman babawiin? Yun naman talaga ang totoo. Hindi ako papayag na siraan mo ako sa mga taga rito. Alam ko na yun ang plano mo. Babalikan kita dito oras na may marinig ako na paninira galing sa'yo. Hindi nakapasok kinabukasan si Kuya Jomar sa trabaho. Dahil tuluyan siyang ng kaso nung gabi. Inaalagaan naman siya ni inay. Dahil hindi pwedeng umabsent sa trabaho ang hipag ko. Nang bumuti-buti na ang pakiramdam niya, sa sala na lang muna siya tumambay. Sakto namang dumating si Ate Rosie. Hindi ka na sana pumunta rito. Ayaw na rin kita makita. Bakit ayaw mo na akong papuntahin dito, ha?
Dahil ba hindi na sekreto ang nangyari noon? Alam ko na sinabi mo na kay Glyza ang lahat. Wala akong pagpipilian kundi sabihin sa kanya dahil nagpakita na ang lolo ng batang nasagasaan mo. Hinaan mo nga ang boses mo. Baka marinig ka ng nanay mo. Nasa kusina lang siya. Hayaan mo marinig niya. Kala mo naman may tatago mo pa ang ginawa mo. Ginawa natin. Huwag mong kalilimutan na kasama kita ng gabing yon. Sana nakinig na lang ako kay Gail ng gabing yon na wag nang umalis. Hindi sana ako malalagay sa alanganin ng dahil sa'yo. Wala ka na bang alam gawin kundi sisihin ako, ha? Para kang hindi lalaki. Imbis na tulungan mo na lang ako kung paano mapapaalis ang matandang yun dito sa lugar natin. Sa halip na humingi ka na lang ng tawad doon sa matanda, yan pa talaga naiisip mong gawin? Anong gusto mong gawin ko? Hayaan siya na ipagkalat ang nangyari noon? Ang sirain ng pangalan ko? Baka iwan ako ng asawa ko, no? Hindi ko kakayanin yun. Alam mo palang masakit na iwan eh, pero hindi mo naiintindihan ang nararamdaman ng matanda. Anong gusto mong gawin ko, ha? Pumunta sa pulis at aminin ang pagkakasagasa ko dun sa bata? Hindi ko nga sinasadya yun eh. Hindi ko ginusto. Ang masama kasi, iniwan mo. Tapos hanggang ngayon, nagmamatigas ka pa na hindi humingi ng tawad dun sa tao. Wala talaga akong maaasahan sa'yo. Bakit pa kasi ako nagpunta dito eh? Problema mo na yan. Bahala ka na kung anong solusyon ang naiisip mo. Ayoko nang makialam sa'yo. Teka, kanina ko pa napapansin na kumot ka. May sakit ka ba? Oo, kahapon pa. Kung wala ka na sasabihin, umalis ka na. Gusto ko na kasing magpahinga. Kung ano man yang nangyayari sa'yo ngayon, karma mo na yan. Kung bakit kasi kailangan mong sabihin sa kapatid mo eh. Hindi ako nagsisisi na sinabi ko sa kanya. Kahit papano, gumaan ang pakiramdam ko. Ang lala ng pagkakasakit mo. Sabi mo kahapon ka lang nagkasakit pero ang laki na agad ang nabawas sa timbang mo. At ano yung mga tumubo sa balat mo? Pigsa ba yan, ha? Hindi ko alam. Bukas pa ako magpapacheck up sa doktor. Sige, hindi na kita iistorbohin. Magpagaling ka na lang dyan. Pagkaalis ni Ate Rosie, dinalahit na ng ubo ang kapatid ko. Sumuka rin siya ng malansang likido. At ang labis na ikinagulat niya, may mga kasama yung maliliit na uod. Matinding takot ang nararamdaman niya. Kaya tinawag niya ang nanay namin na agad namang lumapit sa kanya. Kahit si inay, nagtayuan din ng mga balahibo sa katawan sa nasaksihan. Nung pag-uwi ko nung hapon, ikinwento sa akin lahat ni inay. Bakit hindi mo inubos ang pagkain mo? Paano ka lalakas niyan? Para kasing masusuka na naman ako eh. Mamaya, ipagtitimpla kita ng gatas. Salamat ha. Pareho kayo ng asawa ko na maalaga at malalanin. Bukas, hindi raw papasok sa trabaho si Ate Gail. Sasamahan ka raw niya sa doktor. Ano kaya ang sakit ko? Sana naman hindi ganun kalala. Huwag ka mag-alala. Baka trangkaso lang yan. Sobrang init ng loob ng katawan mo kaya ka sumuka kanina. Inilabas mo lang siguro yung init. Paano mo maipapaliwanag yung mga buhay na uod? Siguro, may papaliwanag sa iyo ng doktor. Ayoko mag-isip na masama. Pero natatakot ako. Inaalala ko mag-ina ko. Huwag mong takutin ang sarili mo. Hintayin mo munang masuri ka ng doktor. Kung sakaling may masamang mangyari sa akin, kayo na ang bahala sa mag-ina ko ha. Ano ba yung sinasabi mo? Gusto mo ba magalit sa iyong asawa mo? Iba kasi ang kutob ko eh. Mabuti pa matulog ka na. Maaga daw kayo bukas. Bantayan mo muna ako. Natatakot kasi ako mag-isa rito. O sige, hindi ako aalis sa tabi mo. Salamat. Sana lang huwag akong managinip na masama mamaya. Magdasal ka muna bago ipikit ang mga mata mo. Sigurado, magiging mahimbing ang tulog mo. Pinipigilan ko lang maiyak habang pinagmamasdan ko ang kalagayan ni Kuya Jomar. Hindi pa rin ako makapaniwala sa itsura niya ngayon.
Sobrang payat. Kita na ang buto sa leeg. Humpak na rin ng pisngi at naninilaw ang balat. May nana na rin ang mga pigsa na tumubo sa balat niya. Kahit tulog na siya, hindi pa rin ako umalis sa tabi niya. Lumabas lang ako ng kwarto nang dumating na ang hipag ko. Hinatid muna kasi nito ang anak sa mga magulang para hindi mahawa sa kung anong sakit ng asawa. Kinabukasan nga pagkatapos ng almusal, dinala na ng hipag ko at ni inay si kuya sa ospital. Ginawa lahat ng test sa kanya para matukoy ang sakit ni Kuya Jomar. Pero normal lahat ng lab test nito. Binigyan lang siya ng gamot para sa sugat niya. Bakit ayaw mong inumin ang gamot mo? Uminom ako kaninang umaga pero lalo lang nangati yung mga sugat ko. Kaya ayoko na ulit uminom. Dapat siguro palitan ng resetang gamot sa'yo. Kahit palitan pa yan, hindi naman ako gagaling. Bakit mo naman nasabi yan? Hindi pangkaraniwan ang sakit ko. Sa'yo ko lang to sasabihin. Sa tingin ko, may bumabarang sa akin. Sigurado ka ba dyan? Oo, nasa akin lahat ng sintomas. Maghahanap kami ng albularyo. Ito na siguro ang parusa sa akin sa ginawa kong pagtatakip kay Rosie sa krimen na nagawa niya. Iniisip mo ba na may kinalaman si Lolo Maximo? Walang ibang gagawa nito kundi siya. Malapit niya na makuha ang hustisya para sa apo niya. Pero wala ka namang kasalanan eh. Tatanggapin ko na lang ang kapalaran ko. Basta yung billing ko sa'yo. Ikaw na ang bahala sa magina ko. Kuya, hindi ako papayag na iiwan mo na kami. Kakausapin ko si Lolo Maximo. Matigas na ang puso niya. Sa tingin ko, hindi mo na siya mapapakiusapan. Ayoko na tumunganga lang dito at walang gawin. Hindi rin makakaligtas si Rosie sa parusa nung matanda. Dahil siyang nakapatay sa bata, mas matindi ang kaparusahan sa kanya. Maiwan na muna kita. Saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Lolo Maximo. Baka pati ikaw gantihan niya. Mas gusto ko na rin yon para magkasama tayo. Hindi ko matiis na makita ka sa ganyang kalagayan, kuya. Handa kitang damayan sa paghihirap mo. Habang papunta ako sa bahay ni na Lolo Maximo, panay ang dasal ko na sana mapakiusapan ko ang matanda na wag nang ituloy ang balak nito sa kapatid ko. Alam ko na kamatayan ang gusto niyang kabayaran sa pagkamatay ng apo niya. Pero walang kasalanan si Kuya Jomar. Pagdating, huminga muna ako ng malalim at akmang kakatok nang biglang bumukas ang pinto at lumabas si Lolo Maximo. Nandito po ako para makiusap na tigilan na po ninyong pagpapahirap kay Kuya Jomar. May pamilya po siya at maliit pa po ang anak nila. Kulang pa ang paghihirap ng kapatid mo sa ilang taon kong pagdurusa. Alam ko pong masakit na mawala ng mahal sa buhay. Pero sana po wag ninyong iparana sa amin ng pamilya ko. Sayang. Naging napakabait mo sa akin. Pero may koneksyon ka sa 2 taong dahilan ng pagkamatay ng apo ko. Lumuluhod po ako sa harapan ninyo. Lahat gagawin ko para bawiin niyo lang po ang karamdaman ng kapatid ko. Hindi ko po kaya makita siyang naghihirap. Wala ka nang magagawa pa para mailigtas ang kapatid mo. Ilang araw na lamang ang ilalagi niya nakasama kayo. Huwag niyo na siyang iwan sa mga huling sandali niya. Parang awa niyo na po, Lolo Maximo. Huwag mo kong tawaging lolo. Hindi kita apo. Isa lamang ang apo ko. At iniwan niya na ako. Sandali lang po. Huwag po muna kayong pumasok. Umalis ka na! Huwag ka nang babalik! Wala akong nagawa ng malakas na isara ni Lolo Maximo ang pinto. Ilang sandali pa akong nakaluhod lang bago tumayo. Parang wala ako sa sarili na naglalakad habang nanlalabo ang mata dahil sa mga luha.
Glyza? Bakit ka umiiyak? Ikaw pala, Ate Rosie. May nakaaway ka ba kaya ka umiiyak? Wala naman. Huwag ka muna umalis. Kinakausap pa kita. Ano bang gusto mo malaman, ha? Umiiyak ako dahil sa sobrang awa sa kuya ko. Wala akong magawa para mamuting lagay niya. Ikaw ang may kasalanan kung bakit siya nasa ganoong sitwasyon. Hindi kita maintindihan. Ano ba nangyari kay Jomar? May sakit pa rin ba siya hanggang ngayon? Hindi pangkaraniwan ang sakit niya. Ilang araw na lang ang itatagal niya. Ano? May taning na ang buhay niya? Paano nangyari yun? May bumabarang sa kanya. At kasalanan mo kung bakit siya nadamay sa kasalanan mo! Pwede ba, Glyza? Huwag mo nga akong pinaglolo ko, ha? Hindi naman totoo ang barang eh. Baka naman kasi hindi nyo pinatingnan sa doktor. Basta nyo nalang inisip na binabarang ang kapatid mo. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Gusto kong makita ang kuya mo. Sasama ako sa'yo pa uwi. Gusto kong ako mismo ang makakita sa kalagayan niya. Nauna pa naglakad pa uwi ng bahay si Ate Rosie. Habang ako tahimik lang na nakasunod sa kanya. Pagdating agad siya nagpaalam na papasok sa kwarto kung nasan si Kuya Jomar. Doon nga tumambad sa kanya ang kalagayan nito. Sandali pa nga siyang napatulala. Ano nangyari sa'yo? Ito na yata ang parusa sa akin. Totoo ba na may bumabarang sa'yo? Iyon lang ang paliwanag sa nangyayari sa akin. Baka naman meron kang ibang sakit. Ilang doktor na ba ang tumingin sa'yo? Tignan mo ang braso ko. Paano mo maipapaliwanag ang mga uod na yan? Diyos ko po, ubos na ang kaliwang braso mo. Nararamdaman ko rin na may mga insekto sa loob ng katawan ko na kinakain ng laman ko. Bakit hindi kayo magpatawag ng albularyo? Mabagsik ang sumpang binigay sa akin. Hindi na ako makakaligtas. Yung lolo nung bata, siya ba ang gumawa nito sa'yo? Oo. Kung ganun pagdadaanan ko rin ang nangyayari sa'yo. Baka nga mas matindi pa. Ayoko! Hindi mangyayari sa akin yan. Ilan taon din nating naiwasan ng parusang naghihintay sa atin. Pero sa huli, natagpuan din niya tayo para gantihan. Hindi. Ayoko pang mamatay. Kawawa ang anak ko. Kakausapin ko siya ulit. Mag-aaksaya ka lang ng oras. Matigas pa sa bato ang puso niya dahil yun sa ginawa natin. Hihingi ako ng tulong sa kapitan natin para mapalaya sa lugar na to ang mambabarang na yun. Huwag kang gagawa ng isang bagay na lalong magpapahamak sa ating lahat. Hindi mo siya kaya. Kapag namatay sa sunog ang matandang yun, hindi na niya ako mapaparusahan pa. Ang hina mo rin kasi Papatay ka na naman para mapagtakpan ang ginawa mo. Sobra ka na talaga. Wala kang puso. Masahol ka pa sa hayop. Wala akong pakialam kung yan ang tingin mo sa akin. Basta hindi ako magiging gaya mo. 2 araw na rin naming hindi makausap si Kuya Jomar. Madalas din siyang tulog. Alam namin anumang oras iiwan na niya kami. Gustuhin ko man lumabas ng bahay para alamin ang balita sa ginawa sa pinsan namin. Hindi ko naman maiwan ang kapatid ko. Dahil sa ilang gabi ng puyat, hindi na napigilan ng hipag ko ang maidlip. Tanging ako na lang ang gising ng mga oras na yon at nakasaksi sa malaking pagbabago sa kalagayan ng kuya ko. Totoo ba ito? Naghihilom ng mga sugat ni Kuya Jomar. Tumagaling na siya. Salamat sa Diyos. Ligtas na ang kuya ko sa kapahamakan. Ate Gail! Nay! Tay! Si Kuya Jomar! Hindi rin makapaniwala ang mga kasama ko sa malaking pagbabago kay kuya. Hanggang sa magmulat na siya ng mga mata at ngumiti sa amin.
Umiiyak na yung mga kapanghipag ko sa kanya. Kahit ang mga magulang ko, hindi na rin napigilan ng pag-iyak sa himalang naganap na yon. Ano na kaya nangyari sa dalawang matanda? Ang sabi, hindi naman daw sila nakasama sa natupok na bahay. Pero walang nakakaalam kung anong nangyari sa kanila. Gusto ko sana magpasalamat kay Lolo Maximo kasi binawi niya ang karamdaman ko. Mas nanaig pa rin sa kanya ang kabutihan ng puso. Malaki rin ang nagawa mo. Siguradong nakinig siya sa'yo. Akala ko talaga, hindi ko siya magagawang pakiusapan. Ano na kaya nangyari kay Rosie? Nasa kanila lang yun. Nagtatago pagkatapos ng ginawa niya. Nagawa niya talagang sunugin ang bahay ni Alimpas. Akala yata niya yun ang magandang solusyon. Buhay pa si Lolo Maximo. At sigurado na mas matindi ang gagawin sa kanyang ganti. Babalaan ko siya. Ayoko na wala akong gagawin na kahit ano. Ikaw ang bahala. Ako kasi, ayoko na magpayo sa pinsan natin na yun. Hindi naman siya nakikinig. Pinuntahan nga ni Kuya ang pinsan namin sa kanila. Noong una akala ng kapatid ko walang tao. Dahil saradong-sarado ang buong bahay. Pero nung kumatok siya, bumukas naman yun. Bakit gulat na gulat ka yata na makita ako? Akala ko kasi walang tao eh. Ang bilis mong gumaling ah. Kumusta ka na? Ayos lang naman. Nabalitaan ko ang ginawa mo. Mabuti na lang wala ang dalawang matanda sa loob ng bahay. Sinabi ko naman sa'yo na paalisin ko sila sa lugar natin. Napaalis mo lang sila. Pero gaano ka nakakasiguro na hindi ka nagagantihan ni Lolo Maximo? Kung isa nga siyang mambabarang, natupok na mga ginagamit niya sa orasyon. Wala na siyang gagamitin pa laban sa akin. Huwag kang pakakasiguro sa bagay na yan. Anong gusto mong gawin ko? Mamuhay ako sa takot, ha? Pupuntahan nga pala namin ni Glyza ang puntod ng bata. Baka gusto mong sumama. Ano naman ang gagawin ko doon, ha? Buti kung mabubuhay pa ang bata. Humingi ka man lang ng kapatawaran sa ginawa mo sa kanya. Hindi na kailangan. Kayo na lang ng kapatid mo. Talaga bang ni Katiting? Walang awa dyan sa puso mo? Pwede ba? Huwag mo nga akong dramahan. Tinatanong lang kita. Wala talaga akong puso. Hindi uso sa akin ang awa at simpatsya sa kapwa. Ano? Masaya ka na ba? May mga tao pala talagang katulad mo. Sige, alis na ako. Siya nga pala. Gusto ko sanang lumabas ulit kasama mo. Wala kasi akong mayaya sa mga kaibigan ko eh. Pasensya ka na. Hindi na ako pwede sa mga ganyan. May pamilya na ako at sila na ang prioridad ko. Dapat ganun ka rin. Ikaw ang mag-alaga sa anak mo, hindi ibang tao. Pati ba naman sa pag-aalaga sa anak ko eh, pinakikialaman mo? Nagmamalasakit lang ako. Huwag mong masamain yun. Oo na. Ako na ang mag-aalaga sa anak ko habang hindi pa ako nakakahanap ng bagong mag-aalaga. Nang araw ng day off ni Kuya Jomar, niyaya niya akong puntahan ng puntod ng apo ni Lolo Maximo. Nabanggit din kasi sa akin noon ng matanda kung saan nakalibing ang apo niya. Pagdating doon, hindi namin inaasahan na madadatnan ng matandang lalaki. Mabuti naman po, ligtas kayo. Si Aling Paz po. Ayos lang naman din siya. Saan po kayo nakatira ngayon? Sa dati naming tinitirahan ng apo ko. Lolo Maximo, gusto ko lang po magpasalamat sa inyo. Tanggap ko na po na mawawala na ako sa mundo pero sa huling sandali, iniligtas niyo pa rin ako. Naisip ko na wala ka naman talagang kasalanan eh. Naalala ko pa nung gabing nakikipagtalo ka sa pinsan mo dahil gusto mong dalhin sa ospital ang apo ko. Dapat po talaga ako ang nasunod sa amin. Pasensya na kung naging mahina ako nung gabing yun. Kahit nadala pa natin ang apo ko sa ospital, huli na rin naman. Kung may kailangan po kayong tulong, sabihin niyo lang. Gusto kong makabawi sa inyo. Hindi na kailangan. Sapat na ang paghingi mo ng kapatawaran sa amin ng apo ko. Lolo, sana po payagan ninyo kaming dalawin lagi ang puntod ng apo ninyo. Kayo ang bahala. Mauna na ako sa inyo. Kanina pa naman akong umaga rito eh. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi ninyo.
Saan kaya sila umuuwing magkapatid? Malapit lang kaya rito? Hindi ko alam eh. May palagay din ako na ayaw niyang malaman natin kung saan ang tirahan nila. Mabuti na rin yun. Para rin sa kaligtasan ni na Aling Paz. Oo, tama ka. Sindihan mo na yung kandila. Sige na. Ang linis ng puntod. Halatang alaga sa paglilinis. Lagi sigurong nandito si Lolo Maximo. Ganong kalaking pagmamahal niya rito at pangungulila. Ang bigat pa rin sa dibdib ang ginawa namin ni Rosie. Ginawa lang niya. Balak pa kaya niyang gantihan si Rosie? Eh kung tatanungin mo ko, tingin ko gaganti pa rin siya. Wala na tayong magagawa para iligtas ang pinsan natin. Ipagdasal na lang natin na sana magbagong isip ni Lolo Maximo. Nag-alay kami ng taimtim na panalangin sa puntod ng apo ni Lolo Maximo. Wala pa sana kaming balak na umuwi. Pero bigla kasing dumilim ang langit. Kanina lang maganda ang panahon. Bago umalis, inilibot ko muna ang paningin ko sa kabuuan ng sementeryo. Noon ko lang napansin na iilan lang pala ang mga puntod na nandun. Sakay ng motor ni Kuya, tinahak na namin ang daan pa uwi. Nasa bahay na kami noon nang bumuhos sa malakas na ulan. Mabuti hindi tayo inabot ng malakas na ulan. Oo nga. Sinabi na ba sa'yo ni nanay? Ang ano? Galing kasi ako sa labas eh. Inayos ko muna yung motor para hindi mabasa ng ulan. Nagpunta daw dito si Kapitan. Ha? Ano kaya ang kailangan niya? May palagay ako na may kinalaman ng pinsan natin kung bakit pumunta si Kapitan dito. Kung may kinalaman nga siya, hindi maganda ang kutob ko. Kapag tumila na ang ulan, puntahan mo na si Kapitan para malaman natin kung ano ang kailangan niya. Kaya lang parang lalong lumalakas yung ulan eh. Baka bukas na lang ng umaga. Malapit na rin namang dumilim eh. Huwag ka lang talaga niyang ipapahamak ha. Dahil sa akin na siya mananagot. Hindi pa nga natin alam. Kilala mo naman kasi ang pinsan natin. Basta para sa ikabubuti ng sarili niya, di bali lang mapahamak ang ibang tao. Di bali na nga, tara na muna doon sa kusina. Naaamoy ko na yung niluluto ng nanay eh. Mukhang masarap. Sumunod na lang ako kay Kuya Jomar nang pumunta siya sa kusina. Nagluto pala ng sopa si Inay at yun ang hinain niya sa amin ni Kuya. Kinabukasan pagkatapos ng almusal, pinuntahan na ng kapatid ko si Kapitan. Sa bahay na lang niya ito sinadya para kausapin. O Jomar, ang aga mo naman dumalaw. Galing ako sa bahay ni Kapitan. Ano ngayon? Bakit kailangan mo ko siraan? Ha? Sinabi mo na kasabwat ako ni Lolo Maximo na isang mambabarang? Totoo naman, di ba? Dinalaw niyo pa nga ang puntod nung apo niya. Ginawa namin yun ng kapatid ko dahil gusto kong magpasalamat. Alam mong hindi biro ang pinagdaanan ko. Salamat na nga lang naawa sa akin ang matanda. Hindi ko lang nga alam kung maaawa siya sa'yo. Ibig mong sabihin, itutuloy pa rin niya ang pagganti sa akin? Sa tingin mo palalampasin lang niya ang ginawa mo, ha? Siguro nagkita kayo ng matandang yun, no? Sabihin mo kung saan sila nakatira. Hindi namin alam. Huwag mo na rin silang guluhin pa. Kapag hindi ka nagtapat, isusumbong ulit kita kay Kapitan. Gawin mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi habang buhay, pagbibigyan ka ng tiyuhin mo. Magsabi ka nga. Sinabi mo ba sa kanya ang nangyari noon? Ano sa tingin mo? Hindi ako papayag na ako lang ang ipapahamak mo. Walang iya ka talaga! Ikaw pa talaga may ganang manakit? Tumigil ka na! Bakit mo ako tinulak? Matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Humanda ka! Magbabayad ka sa ginawa mong to! Ikaw ang magbabayad. Kasi dahil sa mga ginawa mong kasalanan, hintayin mo ang karma mo. Naiiling na lang kami ng mga magulang ko pagkatapos namin marinig ang sinabi ni Kuya. Hindi man lang kasi inisip ni Ate Rosie ang naging samahan nila ng kuya ko. Lumipas ang mga araw. Wala na kami naging balita pa kay Ate Rosie. Naging abalan na rin kasi kami sa mga trabaho namin.
Wala yata si inay. Pinasundo siya ni Chaosang kanina. Bakit kaya? Malalaman natin mamaya pagdating niya. Sana naman walang kinalaman si Rosie sa pagpapasundo kay inay. Naisip ko nga rin yan kanina eh. Ang tagal na nating walang balita sa kanya. Tuwing napapadaan ako sa bahay nila, sarado yun at parang walang tao. Kilala ko si Rosie. Kapag may ginawa siyang masama, nagtatago na siya. Ibig sabihin, may ginawa na naman siya? Malamang. Sina Chaosang naman kasi, kinukonsinti nila ang kalokohan ng anak kahit noon pa. Ayan tuloy, walang pagpapahalaga sa kapwa. Saka lang sila magsisisi niyan kapag napahamak na ang anak nila. Yun na nga eh. Mga magulang pa naman niya mahilig din manisi ng iba. Yaan mo sila. Masanay nilang tayo na gano'n ang pamilya nila. Mabuti nga, hindi nakuha ni Inay ang ugali ng ate Osang niya. Oo nga. Maswerte tayo sa mga magulang natin na mabait at stricto. Siya nga pala kuya. Pwede ka ba sa linggo? Sa linggo? Oo, bakit? Gusto ko sanang dalawin ang puntod ng apo ni Lolo Maximo. Baka makita rin natin siya dun. Oo nga. Sige, sasamahan kita. Gusto na nga sunduin ni Itay si Inay sa bahay ng kapatid nito. Dahil gabi na wala pa rin siya. May kalayuan din kasi ang bahay ng tiyahin namin at madilim ang dadaanan. Si Kuya Jomar na lang ang nagpresinta na susundo. Pero ilang sandali lang, may dumating na tricycle at sakay na nun ang inay namin. Pagkakita pa lang namin sa kanya, alam na namin na hindi maganda ang nangyari. Bakit kailangan tayong sisihin ni Chaosang? Yung anak naman niya ang may kasalanan kung bakit siya dumadalas ng ganun ngayon. Intindihin na lang natin. Masakit sa isang ina na makita na nasa ganung kalagayan ng anak. Pupunta ba tayo? Oo. Baka yun na rin kasi yung huling beses na makikita nating buhay si Rosie. Kukunin ko lang ang jacket ko. Sakay ng motor, pinuntahan na namin ang bahay ng tiyahin namin. Pagdating namin, ang nakakatandang kapatid ni Ate Rosie ang tanging bumati sa amin. Galit ang tingin na pinupukol sa amin ng mga magulang nila. Parang gusto ko nang yayaing umuwi si Kuya. Pinapasok naman kami sa kwarto kung nasan ang pinsan namin. Nakita namin ang kalunos-lunos na kalagayan nito. Mas malala pa sa naging kalagayan nun ng kapatid ko. Bakit pa kayo nagpunta rito? Gusto ka lang namin makita. Masaya na siguro kayo na makita ko sa ganitong kalagayan. Alam mong hindi namin ikatutuwa ang kapahamakan ng ibang tao. Gusto mo nga na makaarma ako eh. Patawarin mo ko sa mga nasabi ko noon. Gusto ko lang kasi na magbago ka at pagsisihan mo mga ginawa mo. Wala akong ginagawang masama. Kaya wala akong dapat pagsisihan. Paano ka gagaling kung patuloy kang magmamatigas? Sabihin mo na lang kung saan nakatira matandang yun. Hindi namin alam. Mas kinakampihan mo pa ang ibang tao kaysa sa sarili mong kadugo. Hindi talaga namin alam eh. Gusto ka naming tulungan pero ayaw mo naman tulungan ang sarili mo. Kung ayaw niyo magsalita, mabuti pa umalis na kayo. Pero itong tandaan ninyo, kalimutan niyo na kamag-anak niyo kami. Ate Rosie, huwag kang magalit. Baka makasama sa'yo. Isa ka pa. Alam ko na matindi ang inggit mo sa akin. Dahil mas bata ka nga, pero losyang ka naman. Bahay at trabaho lang ang ginagawa mo. Samantalang ako, maganda pa rin at nagagawa ko lahat ng gusto ko kahit may pamilya na ako. Sa tingin mo, sa kalagayan mong yan, maganda ka pa rin at magagawa mo pa lahat ng gusto mo? Kapag gumaling ako, magagawa ko ulit yun. Kung gagaling ka pa nga. Bakit ang kuya mo gumaling? Gumaling siya dahil pinatawad siya ni Lolo Maximo. Sa tingin mo kaya patatawarin ka niya? Ibig sabihin, mamamatay na ako? Yun ba? Magsalita kayo! Mamamatay na ba ako, ha? Wala kami sa posisyon para sabihin yan. Tulungan niyo ako! Ayoko pang mamatay!
Dapat kasi noong ka pa nakinig sa amin. Pero pinairal mo pa rin ang katigasan ng ulo mo. Kahit ako naawa ng humagulgol ng iyak ang pinsan namin. Kahit anong gawin niya ngayon, kahit ang kinuha nilang magaling na albularyo, sumuko na rin. Paalis na kami nun nang sumunod si Chao-sang. Pinagmumuran niya kami at pinagsalitaan ng hindi maganda. Kami ang sinisisi niya dahil kami daw ang nagdala kay Lolo Maximo sa lugar namin. Hindi na lang kami kumibo ni Kuya Jomar at tuluyang umalis. Si nanay na lang ang bumabalik sa bahay ng tiyahin namin at nagbabalita sa nangyayari sa pinsan ko. Bulag na daw ito dahil pati mata pinamahayan na rin ng mga uod. Hindi na rin daw ito nakakarinig dahil may lumalabas na alupihan sa tenga nito. Nabulok na rin daw ang bibig nito na dahilan para hindi na makakain at makainom ng tubig. Pinahirapan talaga siya ni Lolo Maximo. Oo nga. Habang nagkukwento nga si inay, parang gustong bumaliktad ng sikmura ako eh. Ako rin. Kung akong nasa kalagayan niya, mas gugustuhin ko pa mamatay na lang. Kesa buhay pa naaagnas at kinakain na ng mga uod ang katawan ko. Yun na nga rin daw ang gusto ng mga magulang niya. Hinihiling na nga daw sa Diyos na kunin na ang anak nila. Habang nag-uusap nga kami ni Kuya Jomar, dumating si inay. Wala na daw ang pinsan naming si Ate Rosie. Hindi rin daw magkakaroon ng burol dahil kailangan daw ilibing agad. Dahil sa masangsang na amoy na lumalabas sa katawan nito. Nalulungkot man kami sa nangyari. Alam kong pare-pareho kami nang iniisip na yun ang makakabuti para dito. Sana matahimik na ang kaluluwa ni Ate Rosie sa kabila ng masalimuot na nangyari sa kanya. Naniniwala ako na sa huling sandali ng hininga niya, nagbalik loob na siya. Hindi madali, pero gusto ko na ring ibaon sa limot ang pangyayaring ito. Kung dadalawin natin ang puntod ng apo ni Lolo Maximo, yun na sana ang huling punta natin. Nagulat kami ni Kuya Jomar na pagbalik namin sa sementeryo. 2 na ang puntod doon. Ang isa kay Lolo Maximo. Nag-alay na rin kami ng dasal para sa kanya. Naging palaisipan pa rin sa amin ang dahilan ng pagkamatay niya. Pero alam naming masaya na siya dahil makakasama na niya ang pinakamamahal niyang apo. Hindi man naging maganda ang karanasan kong ito, marami pa rin akong natutunan. Isa na dun ang piliin lagi nating maging mabuti sa kapwa. Kahit ano pa ang pinagdadaanan natin sa buhay. Baka ang taong nakakasalamuha natin mas matindi pa ang nararanasan. Maiksi din ang buhay. Walang masama kung magsasaya. Siguruhin lang sana na wala tayong naaapakang tao. Sa kasalukuyan may sarili na po akong pamilya, Miss Gwen. Masayang namumuhay sa lugar kung saan naganap ang pangyayaring yun sa buhay namin. Sana po nakapagbigay ako ng inspirasyon at aral sa mga kapwa ko abangers sa inyong channel. Maraming salamat po. Wakas. Maraming salamat mga solid abangers. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe sa channel ni Ingkong, Ikalawang Yugto. Hanggang sa susunod, God bless. Kailangan dalhin ng ospital ang bata. Rago, Wala yan na, Jerry. Ilang araw na lamang ang ilalagi niya Ilang araw na lamang ang ilalagi niya Huwag niyo na siyang Papatay ka na naman para makapagtakip ng Georgie. Pero gaano ka na nakatititido? Sana matahimik na ang kaluluwa ni Ate Rosie sa kabila ng... Maawaan lang. Maawain.